Malakas ang ihip ng hangin ngayon. Hindi natin nakikita yung labas. My God, may tumatakbo na. Malakas kasi yung hangin, tas ulan. Suspendido na yung mga klase dito sa Naik Cavite. Malakas yung hangin. Malakas yung ulan. Siguro. Nung naliligo na ako, narinig ko yung hangin humihipan na nga hindi namin nakikita yung labas dahil kasi yung ulan pumupunta sa bintana dahil kasi sa hangin. So we will be better not to be no signal. Siguro masyado lang malakas, pero parang 100 to 200 millimeters pala dito sa lugar dito sa barangay Timalan, Balsahan, dito sa Pagsinag Place Northeast. Nakatira na kami sa Tenacity Street, Block 23, Lot 1. Dito sa sa Pagsinag Place Northeast, dito sa Barangay Timalan, Balsahan, dito sa Naik Cavite. Well, masyado malakas yung hangin, pero hindi ko na mabubuksan yung bintana, baka dahil kasi mababasa pa ang accessory natin, yung cellphone ko. So ito yung nangyayari ngayon dito sa Barangay Timalan, Balsahan, dito sa Naik Cavite. Yung ibang lalawigan ng Cavite, mayroong pasok. Yung iba, kagaya ng Noveleta, Kawit, at iba ba, nagsuspendido na ng pasok. Kabilang na dito sa Naik Cavite. Nandito na naman yung kagaya ng nangyari kahapon, malakas yung hangin, tapos malakas yung ulan. Naging ganito na nga Naging ganito yun. Ilinis ko na yung bintana dahil kasi basa na. Sobrang basa. Sobrang basa. Parang yung malakas yung ulan, tapos yung hangin, para kang nasa washing machine, aeroplano. Tapos para kang nasa solar wind ng araw. Sa makikita na nga natin, malakas yung hangin, malakas yung ulan, heavy to intense. Di ko nga bubuksan yung bintana dahil kasi malakas ang hangin dito pala sa dito sa Barangay Timalan, Balsahan, dito sa Pagsinag Place Northeast, Tenacity Street, dito sa Naik Cavite. Tinitignan natin yung sitwasyon. Kahapon nga yung palanggana na yon, inipan na ng hangin, pinatuba na ng hangin. Pero nasaksihan ko pala kanina, hindi pa ako nag-video nun. So nakita ko yung black na yon, biglang tumaas sa green at white stripes ng parang tent yata, mga cover, baka siguro while pala malakas yung ulan. Kaninang alas 5 ng madaling araw, lumabas na sa Philippine Area of Responsibility pala ang bagyong Nando. Pero habang nakalabas na o lalayo na sa bansa, magpapaulan pala yung habagat. Tapos meron pala habang lumalayo yung bagyo, may tropical depression na namuo sa Pacific Ocean.
So, yung prediction ng pag-asa, papasok pala sa Philippine Area of Responsibility. Tatawagin ng bagyong Opong. Tas dadaan pala sa sa Samar o sa Southern Luzon, which is yung Bicol region. So, parang nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility yung Tropical Depression. Parang kaninang alas 3, baka alas 4. Ngayon, baka alas 4 ngayon. So tatawagin natin bagyong Opong. Kapag naging tropical storm na po ito, parang itatawag na sa international name na nakalimutan ko na. Parang yung alam ko sa isip ko, Bualoy. Hindi ko nga alam, baka Bualoy yung ipapangalan eh. Kapag naging tropical storm, tatawagan na sa international name. Sa isip ko lang Bualoy. Yung replacement ng bagyong Ramasun noong 2014. So, okay. May lumalabas na. Opening nga. OPEC. Wow, yung mga aso nababasa na dito. Magsisimula na yung hangin. Ay! Masyado lang mabaha, pero noong mga nakaraan, nabaha na yung buong street namin eh. Dahil kasi wala kasing manhole. So we noticed, nung lumabas na kami ng gabi, nakita namin mayroon ng mga bato na naka-cover sa yun? Baha sa parang papunta ng kanal. Papunta sa yung kanal na yan, papunta na yan sa ilog. So, hindi ko nga alam kung saan pumupunta yun eh. Yun, may lumalabas na eh. Tumatakbo na eh, dahil kasi malakas na yung ulan. So, siguro, nagpapahagupit pa rin yung habagat. Pagkatapos nito, parang may protesta na tuloy. Yung sinasabi ko na lang kagabi, sinabi ko lang sa mga nagpo-protesta pala ng isang araw, Sunday o Linggo. Sinabi ko na, hayaan mo na lang silang magpakamatay, ganun. Sinasaktan mo naman yung mga tao. Sinasaktan yung mga tao. Hayaan nyo lang yung mga sarili nyo mamatay, ganun. Yan yung sinabi ko. Yung mga na-aresto, yung mga loved ones nila o mahal na, yung mahal nilang sa buhay, sinabi ko, nung sinabi ko, yung mga nagre-report pala, sinabi ko na, may ebidensya ba kayo? Sinabi ko, wala. Sumigaw na nga ako eh. Siguro, walang ebidensya. Dahil kasi, may kinalaman ba ang anak nyo? O may kinalaman yon? Bakit may nagsabi na walang kinalaman yon sa mga protesters or rioters? It ends up, and then, it ends up to kill one man. Pinatay na yung isang lalaki dahil kasi sa pananaksak baka dito sa parts ng body niya. So yan yung pagkamatay. So huli sinabi ko sa mga protesters tas rioters, ito pala yung message ko. Sasabihin ko na lang sa inyo, yung mga protesters tas rioters, wala akong pake. Wala kaming pake. Hahayaan namin kayo mamatay.
Hayaan nyo yung mga sarili nyo. Gusto nyo magpakamatay. So, this is it. Like and subscribe, comment, share with your friends, and surely for the next video or short video dito sa YouTube. And it's coming with you. And it's shut up. And that's everything, coach. You.